Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pagdining daw sa Quadcom, posible daw magamit na ebidensya ng ICC laban kay Digong. Ayon po kasi kay Attorney Christy Conti, isang Assistance and Legal Counsel ng ICC dito sa Pilipinas. Maaari daw magamit ang mga nalikom na ebidensya ng pagdining na ito laban kay Digong. Para po sa karagdagan pang mga detalye ng mga sinabi ni Attorney Conti, panoorin po natin ito. Ito muna, si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC o International Criminal Court Assistant to Counsel at SecGen ng National Union of People's Lawyer. Magandang umaga po, Attorney Conti. Magandang umaga, kabayan. Ano ba ang latest natin sa ICC? Pinapanood ko yung hearing na kung saan nandun din kayo at yung iba pang mga resource speaker. Ang binabanggit ninyo ay yung tungkol pa rin sa patuloy na nangangalap ang ICC ng mga ebidensya laban ho sa EJK ng administrasyong Duterte. Tama ho ba ako? Opo, tuloy-tuloy lang yan hanggang talagang mapatibay yung may theory of the case na sila eh. Ito ang mga most responsible, ito ang mga dapat makasuhan. Pero at the same time, magandang mas marami pang ebidensya ang iharap kapag trial na. Opo. Pero doon sa mga hearing sa Quadcom, ay marami na ho ba tayo nakukuha mga ebidensya at mga tao? Naku, marami-rami. At palagay ko may iba dito na hindi pa natutunton ng ICC. At magandang nasambulat to. Kasi kung mapansin nyo, required ang mga sitting o active officials na pumunta dito sa hearing ng Quadcom. Kaya at compelled silang sumagot. Kaya yung mga sagot nila dito na otherwise hindi makukuha ng ICC kasi hindi na nga daw tayo magko-cooperate, mukhang dito lumalabas. Kaya laking pasasalamat din namin na may ganitong klaseng investigasyon sa loob ng Pilipinas. At kung para sa ICC investigation team, gold mine of evidence, of information. Kaya either mabe-verify yung alam na nila o madadagdagan ng kaalaman or ebidensya itong ICC. Opo. Pero marami yung nakukuha na ang Quadcom ng mga ebidensya. Simula nagkaroon ng hearing. Opo, ako medyo bago sa akin yung sa Bilibid, yung 3 pinatay. Pinatay na Chinese. Okay. Kaya kumbaga yung ganito palang klase ng kumbaga parang organized crime na matatawag. Itong klase ng kumbaga instruction system, sinong papatay, paano papatayin, kanino dumadalo yung instruction, mas nagiging klaro. At yun pala, hindi lang yung nakikita natin sa labas, kundi meron pa palang nangyayari sa loob. So yung pagpapadaloy ng impormasyon, ng instruction, kumbaga yung pattern ng patayan, mukhang lalong natuturol na itong mga dati na namang sinasabing most responsible or those who bear the greatest responsibility. Opo. Ang alam lang ho natin ay yung mga nababalita natin ng mga involved sa EJK. Pero may sarili ho bang investigasyon sinasagawa ng ICC na maaaring hindi natin alam na nakukuha nila? Isa din yun, maaaring, ako ang nakikita ko nga, maaari talagang may hawak na yung ICC na maraming ebidensya pa. At isa sa mga indicator na mukhang malalim ang alam nila dahil yung scope ng investigation. So kung sa atin, sa the rest of the country, medyo nakita na lang natin yung mga patayan noong 2016 na. Pero yung scope of investigation ng ICC ay mula November 2011 hanggang about June 2016. At ang focus niya ay Davao. Kaya yung, sabi na nating DDS, yung original Davao Death Squad killings, talagang saklaw nitong investigasyon. At para banggitin nila ito, ibig sabihin may hawak na sila o meron na silang alam na nagtuturo for them to reasonably open an investigation into killings and other abuses in these areas. Ay, madami ho kung sisimulan sa DDS. Naku, oo nga po kaya parang abang-abang talaga kami dahil dito mabubuo yung kwento na sa totoo lang hindi natin mabuo-buo dito sa loob ng Pilipinas. Matagal na to, inimbestigahan ng CHR, inimbestigahan ng, I think, sinilipan ng Senado
itong DDS killings. Pero mukhang ngayon nagkakaroon ng more systematic kahit paano na pagsilip dun sa mga patayan na sabihin na natin kadikit o nagsimula dahil sa mga Duterte. May kinikwento ko kasi kayo sa hearing na nangyari sa Cebu na iniugnay kay dating Police Colonel Rowena Garma. Opo, ito yung may one-time, big-time operation sa Cebu. Uso yan di ba? Na, ito, marami. At maraming namatay doon. Sa isa sa mga insidente, di namatay na. Kinabukasan ba? O basta pagkatapos noon, merong nasa wake. Itong si Rowena Garma daw at ang kanyang mga pulis ay pumunta sa lugar. At sabi daw ay, ano tong nagkakagulo dito? Ganyan. Bakit isa lang ang patay? At bakit isa lang ang, kumbaga, pinaglalamayan? Oo, kaya parang galit daw talaga. Consistent ito dun sa iba pang mga kwento. Itong statement ito ng nanay ni Rabi Lopez ay under oath at nakasumite sa Committee of the House of Representatives on Human Rights. Kaya ako, maniniwala ako dun sa nanay at humarap siya sa kamera at sinabi niya na ganito po ang nangyari sa akin. Yung iba pang mga nanay at iba pang mga kwento on the ground, bukod sa kanya, mukhang consistent dun sa pag-depict, sa pagpapakita na si Garma ay ibang tao pala nung siya ay Chief of Police ng PNP Cebu. Talaga daw parang, sabihin na natin, soft-spoken ng kaunti, no? Medyo hindi malumanay. Pero kapag sinabi niyang ang mga inosente, may madadamay, may mamamatay dyan, talagang medyo mapapaisip ka na may kinalaman siya at tinotolerate niya ang ganitong klaseng karumaldumal na krimen. Opo. Yung sinasabi po ng mga kamag-anak na napatay, nung pinaglalamayan, ang sinasabi, pasigaw na sinasabi, bakit isa lang? Parang ang ibig sabihin ba noon ay bakit isa lang ang pinaglalamayan samantalang marami ang namatay? Parang ganoon? Tama. Ganun na nga po. Ang problema lang kasi dyan sa mga lamay, iba-iba yung oras ng release ng katawan. Kasi kung wala kang pantubos, wala kang perang pantubos ng katawan sa mga punerarya, hindi mo mailalabas agad. Itong kay Rabi na ilabas yata sa loob ng 2 o 3 araw. Yung iba mukhang later pa at yung iba sa totoo lang hindi na na-claim at naitapon na lang, nailagay na lang sa mass graves. Wow! Hindi na-claim ng kamag-anak? Bakit po? Pag wala pong pera. At saka pangalawa, kapag hindi nakilala ka agad. Di ba, minsan kung saan-saan na lang papatay, hindi mo alam nasaan na ba yung kamag-anak ko. At pag hindi nyo nakilala ka agad, sa loob ng 2, alam ko parang 2 months, pag hindi nyo nakinlame, wala nang magagawa yung punerarya. Hindi na nila kayang itago, i-keep at lalagay na sa mass graves. Ang problema pa dun, kabayan, kaya nga sabi ko, grabe yung nangyari. Pag wala kang pera pantubos, kaagad, ang problema, patagal ng patagal sa punerarya, palaki ng palaki ang bill. Kasi parang may renta. Okay. Kaya mapupunta ka talaga sa punto na hindi ko na kayang i-claim itong katawan. Dahil sa isang buwan na quote-unquote renta doon sa punerarya, aabot ng 100,000, 150,000 kasi daw ang tagal na. Kaya yan ang sinapit talaga ng mga kababayan natin. Opo, okay. So, ang ICC, yung mga nakukuha po ng Quad Committee, ay dagdag na lang yon. Dagdag, kabayan. Although, sabihin ko na yung nung nabanggit ito, binanggit ni Attorney Joel Butuyan na maraming salamat sa Quadcom dahil itong mga ebidensyang to ay pwedeng gamitin sa ICC. Hep, hep, hep. Sabi ni Chair Ace Barbers. Hindi outright na nagko-cooperate ang Quadcom sa ICC. At sabi niya, kung gusto nilang kunin nila sa kung saan man. Kasi ang polisiya daw ng gobyerno ay wag mag-cooperate. Kasi hindi na tayo membro ng ICC, ng katuwiran. Opo. Pero syempre, ang sabi ko nga, basta makarating sa ICC ang ebidensya, tatanggapin naman yan ng ICC. At saka ako, pina-follow up ko yung napapanood ko na lang sa YouTube, yung buong hearing. So, pwedeng gamitin ho yun ng ICC, ganon? Maaari.
Pero para sa ICC, syempre, hindi nila pwedeng basta i-adapt o kaya kunin lang yon. Palagay kong mangyayari ay magsusumikap ang ICC, nakausapin ang kung sino mang witness o kaya resource person na kinikilala niya. Pwede din kasing maging expert witness yung iba o kaya insider witness o pattern witness. May ganong klaseng mga witness eh. So, at kakausapin para dito sa trial. Pwede pong dumirekta kasi may pangalan na eh. Oo. Kaya pwedeng tingnan natin kung ano magiging kumbaga atake ng ICC tungkol dito. Mga hanggang kailan ho ito, attorney? Yung Quadcom po o yung ICC? Ito yung ICC sa kanilang mga aksyon. Wala po kasing deadline eh. Yun yung problema. Walang deadline ang investigation. Lalo na hindi pa naman nagtuturol o nag-identify ng most responsible. Kaya hindi agad makatungtong ng trial. Yun ang susunod na stage eh. Kaya para sa amin, kinakapa namin kung ano ba. Kasi matatapos itong investigation or isasara nila ito kapag sapat ang ebidensya. At hindi ito qualitative lang, kundi quantitative. Hindi yung porket tonelaladang papel ang hawak nila, okay na. Ito po ay yung gaano katibay yung ebidensya o yung testimonya na hawak nila. Mukhang nagpapatibay pa ng more ang ICC, pero para sa amin, tiwala kami na sa loob ng taon na ito, ay mapagpapasyahan naman siguro nila na si Presidente Duterte ay isa o ang pinaka-responsable sa mga patayan na ito. Itong warrant of arrest ay maaaring i-issue habang investigation. Kasi two types yan eh. Pwede pong summons, iimbitahan para mag-cooperate o makipag-usap. O kaya, warrant of arrest. Yung warrant of arrest, kapag medyo alam mong hindi sasama ng kusa, habang investigation, nagbanta na hindi pa huhuli ng buhay. Kaya mukhang warrant of arrest kesa sa summons ang i-issue laban kay Presidente Duterte in particular. Ay pag nag-hearing ho, saan bang hearing kung sakali? Pag sa ganon? Sa seat of the court, which is at The Hague sa Netherlands. Kaya kung usapin naman ng kung saan siya makukulong, doon. At marami pong pictures na umiikot kumakalat na kung gaano kumbaga okay kumpara sa korte ng Pilipinas, sa jail, sa kulungan ng Pilipinas, mas okay dito. At sinusubukan po kasi talaga ng ICC na maging standard for international criminal law. Kaya yung human rights ng mga detenido, sinisigurado nilang na nare-respeto nila. Yan ang ating abangan po. Attorney, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Good morning po. Ingat po. Ingat din po kayo si Attorney Maria Cristina Conti. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.